umaga po sa inyo lahat. Last January 15, 2024, binili tayong patungkol sa China about sa kanyang nuclear arsenals. Sabi ng balita, China is one of the fastest growing nuclear arsenals among the 9 nuclear-armed states. China has produced a stockpile of approximately 440 nuclear warheads. Kaya ganun ka-angas ang China. Pero last May 15, 2024, ang sabi ng balita ng Reuters, US questions China's no first use nuclear call given build up. So nag-propose daw ang China sa US. Pero kini-question niya yung kanyang inaano na no first use nuclear call given up. So makita mo 440 nuclear warheads. Tapos nagbibigay siya ng policy na walang pwedeng unang gumamit ng nuclear weapon. Pero yung mga tanong na to, sabi, China has not responded to US nuclear weapons risk reduction proposals, and Washington has questions about Beijing call for no first use talks, while China continues to build up its arsenals. So, noong January, 440 na yun, no? At patuloy pa siyang gumagawa. So, yun po yung balita ng Reuters last May 15, 2024. Tapos sabi ng ambassador na si Bonnie Dennis Jenkins, Undersecretary for Arms Control and International Security ng United States. Sinabi niya na Beijing's development of a larger, more diverse nuclear arsenal is deeply concerning and raises questions about the trajectory of the PRC nuclear weapons program. So nakakaduda, nagbabanggit siya ng policy na no first use. Pero, patuloy siya gumagawa ng nuclear warheads, 440 and tumataas pa. At ang mabigat doon, yung trajectory daw niya, yung trajectory yung napapanood natin na movie, na alam mo kung saan nanggagaling yung bala. Yung tama ng bala sa'yo, gagamitan siya ng trajectory ng LED light, kung saan pupunta yung tama ng bala sa katawan. So, susundan nyo para malalaman kung saan sa manggagaling. So, ang trajectory, yung pagmumulan ng bala at kung sa tatama. So, sa policy ng China, nagdududa ang US kasi kung patuloy siya gumagawa ng nuclear weapons, tapos siya panibigay ng policy na walang unang gagamit ng nuclear weapons. Policy yan, walang unang gagamit. Tapos ang mabigat pa, yung trajectory, questionable kung saan nakakuma. Either nasa Taiwan, sa atin, or sa US. So, nakita nila yung trajectory na possible na doon babagsak. So, sa nangyayari sa atin sa bansa, makikita mo yung no first use policy ng China. Ang ginagawa niya sa Taiwan, sa atin, even sa US, ang style niya, pinoprovoke ang mga bansa. Inis talo. So, ibig sabihin, pag nainis ka, so ikaw ang unang puputok. Kaya ang ginagawa niya, puro pangiinis ang ginagawa niya. Kasi nga, yung policy na yon, siya rin naman kinabang, self-serving yung policy niya. Ibig sabihin, pag na-provoke kita, ikaw ang una nagpaputok,
simula na ng gera. Lahat yun, bibitawan na yun. Kahit ano yung magiging itsura kung bakit ganun ang attitude ng China. Yung provocation niya ay nagsusulisit na gumawa ka ng isang bagay na pag-isisiyan mo sa bandang huli. Kasi nagpo-provoke siya ng gera. So, ating teksto ngayon about temptation of Christ. Yung binasa natin sa Matthew 4, verse 1 to 11, and nakita rin sa Luke chapter 4, verse 1 to 13, and Mark chapter 1, verse 12 and 13. So, ayon sa history, ayon sa Genesis 3:15, nandun yung sinasabing proto-evangelyo. So, makikita mo yung ahas na to, tutuklawin yung paa. Ngunit yung kanyang ulo naman ay dudurugin ng paa. So, first Adam and second Adam. So, magmula ng Genesis 3:15, pagdating kay Jesus Christ, it's almost 4,000 years ang interval. So magmula kina Adam, tapos sino pa? Pag tinignan mo yung mga sinundan niyan, grabe, halos ang edad niya almost 1,000 nila. Nag-exist na almost 1,000. So makita mo 4,000 almost ang pagitan ng proto-evangelium nun sa Genesis 3:15. Kaya sabi, pagdating kay Paul, nagsulat siya sa Galatians chapter 4, verses 4 to 5, sabi, but when the fullness of time had come, so makita mo yung Genesis 3:15 na yun, hindi pa siya full revelation ng redemptive history. Paunti-unti siyang lumiliwanag, progressive siya. Kaya nga sabi ni Brother Rachi kahapon or si Deacon Madrid, sabi niya, yung Genesis 3:15 parang isang kwartong may madilim. Tapos meron siyang isang butas. Yun yung Genesis 3:15, pumasok yung liwanag. Pero habang tumatakbo hanggang kina Pablo, lumiwanag yung gospel. At ang sabi nga, ito ay lihim. Magmula nun at unti-untong lumiliwanag. Kaya sabi, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. So makita mo yung 3:15 na Genesis 3:15, yung proto-evangelium, para siyang isang butas. Habang tumatakbo yung redemptive history, dumadaming butas hanggang sa dumating ang time, yung fullness of time. Ayon kay Pablo, dumating na yung nangyari. Sinabi kung paano i-defeat ng first second Adam si Satan. So ibig sabihin, yung butas na yon hanggang sa dumami na, hanggang sa naging full na yung liwanag. Pero mabigat dito, born of a woman. So may tamon, siguro sa umpisa hindi nila maintindihan kasi ang pagsila ay sa pamagitan ng lalaki. Pero dito, born of a woman. So pinakita yung virgin birth na turo. Tapos, through kay Mary. Tapos sabi nga, born under the law. So nililino ni Pablo rito, yung sinasabing pagliwanag ng first Adam to second Adam, another Adam. Pero siya po ay born of a woman. God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law. So ibig sabihin, right candidate si Jesus Christ kasi dumaan sa law. Hindi lang isang law, hindi lang isang covenant sa gilid. Ang dami niyang dinaan ng law. So that we might receive adoption as sons. So, diyan pumapasok yung sinasabi ko nga na katuruan na federalism. Federal head. Doon tayo tumatayo. At sinasabi nga, sa pagtakbo ng hindi siya kagaya ng dispensation na dispensation yung progressive sa kanila.
Sa atin, hindi. Under tayo ng covenant of redemption. Yung eternity past, may covenant yung Trinity, tapos nagkaroon na execution. Pero execution niya, yung realities, paunti-unti, progressive, hanggang sa dumating nga yung fullness of time. Maliwanag na kay Pablo kung ano yung sinabi sa Genesis 3:15. Sabi ni Herman Bavinck, si Herman Bavinck ay nabuhay ng 1854 hanggang 1921. At sabi niya sa kanyang Reformed Dogmatics, chapter 3, verse 278. Alam ko nandiyan yan kay Sabi niya, creation itself already must be conceived in prelapsarian passion. And Adam was already a type of Christ. Adam was so appointed as the head that Christ could immediately take place, and the covenant of works was so set up that broken, it could be restored in the covenant of grace. So sinasabi niya, kung doon sa creation pa lang, sinabi na sa Genesis 3:15, meron nang pinakikita na covenant of redemption. At sinasabi nga sa Peter, siya yung sinasabing before the foundation, siya yung Lamb of God. So before the foundation, so eternity past. At sabi, kung ganun daw, ibig sabihin, sabi ni Herman Bavinck, ibig sabihin yung creation na conceive na sa mind ng Diyos, intralapsarian. Ang intralapsarian po, ang ibig sabihin ng lapsarian, before the fall, yung lapse. Before, yung fall of man. Kaya makita mo yung Ephesians 1:4, before the foundation, you are elect. So yung word na before foundation, sa mga theologian, pinag-aralan pa nila kung ano yung before the foundation. Kasi ibig sabihin, may blueprint. Pero may blueprint, ano yung pagkakasunod niya? Ang intralapsarian, ibig sabihin, after ng election, ilalim. Ay after ng poll, yung election. So yung election, nasa ilalim ng poll. At sabi nga, ang intralapsarian, ibig sabihin, creation, poll, tas election. Ang pagkakasunod niya. Kaya ganun daw ang before the foundation. Sabi, ang turo na yon, ibig sabihin, nakabase ka sa grace and mercy ng Diyos. Kasi may poll, saka ka pinili. So may pagbabasihan. Meron kang kasalanan, may pagbabasihan. At ang kaligtasan ng ginagawa sa iyo, base ngayon sa kanyang habag at biyaya. Nakuha nyo? Yun yung stand natin. Pero ang supralapsarian, yung ibabaw. Yung election, nasa ibabaw siya ng poll. So, ang ibig sabihin ng pagkakasunod, creation, election, saka poll. So, ibig sabihin, pumili ka na bago pa nagkasala. Samahin pa lang yun. Nakuha nyo? Ganun yung before the foundation, supra yun. Kaso ang supra, nakabase sa sovereignty of God lang. Ibig sabihin, merong unto life, merong unto death, bago pa magkasala ang tao. Okay ba yun? Wala kang pagbabasihan ng pagpunta mo sa impyerno at pagpunta mo sa langit dahil wala pang poll. Election poll. So, ibig sabihin, ang pagbabasihan mo ng pagkakapili, hindi grace and mercy. Sovereignty of God. Ganun yung sinasabi ni Herman Bavinck. Intralapsarian ang nasa mind niya. Kasi magkakaroon ng tagapagligtas eh. Saan kayo liligtas? Kung yan ay nakakonceive na before sa sinasabi nga ng election or creation, intralapsarian passion. And Adam was already type of Christ. So, ibig sabihin, pinagtatapat yung dalawa. So, pumasok sa covenant of works yung first Adam, tapos second Adam, pumasok din sa covenant of works. Pero ang covenant of works, hindi magamit kay Jesus Christ. Kasi,
ang covenant of course, ikaw ang magbe-benefits and your posterity, yung mga susunod pa sa'yo, pag nagsunod mo yung utos, magkakaroon ka ng eternal life. Pero kay Jesus Christ, hindi covenant of course kasi hindi naman siya ang may kinabang. Pag napagwagian niya yung tukso, hindi na kailangan na magkaroon ng eternal life. Son of man, Son of God. Son of God siya. Ang mga kinabang dyan, yung mga elect, sa pamagitan ng kanyang obedience, magkakaroon ka ng eternal life. Kaya ang kay Jesus Christ, covenant of grace, hindi siya covenant of works. Pero type sila ni Adam. Kasi yung command na hindi nagawa ng first Adam, gagawin ng second Adam. Nag-transgress ang first Adam, eto through his righteousness, yung obedience niya, siya po ay naging victorious. So yun po yung sinasabi ni Herman Babbage. Adam was so appointed as head that Christ could immediately take place. So sumablay yung first Adam, and the covenant of course was so set up that broken, and it could be restored in the covenant of grace. Ganun po ang federalism. Ang covenant of course sa first Adam lang, tapos yung entire New Testament hanggang Old Testament under siya ng covenant of grace. Pero nasa ibabaw ang covenant of protection kasi iyan ay covenant from eternity past. Wala pang time. Wala pang Genesis 1:1. Before creation pa yun. Yun yung infralapsarian and supralapsarian. Yung infra, under. Yung supra, ibabaw. Ang pinag-uusapan doon, yung sinasabi nga election. Nasaan siya? Yung pole. So, sa ang infra, ang stand natin, nagkaroon muna ng poll bago nagkaroon ng election during eternity past. Kasi pag nag-supra ka, magiging double predestination ng turo mo. Tinakda ka sa kamatayan, tinakda ka sa buhay, wala pa yung poll. So, wala saan babase ngayon yung pagiging Savior, Jesus Christ. Saan ka isa-save? Kung yan ay nakadestin na unto life ka, ito naman, unto death. So, ang basis lang niya, sovereignty of God lang. Okay ba? Nakakuha niyo na? Medyo magbigat yan kasi pinag-aaralan ko, nagtatalo-talo pa kami mga pastor. Pero nung nakabisado ko na, ako na yung nagdi-discuss para ilinaw. Ngayon, papasok ngayon tayo sa kwento. After ng baptism, ganito na ang nangyari. Kasi 400 years ang pagitan. So nakita niya during baptism ni Satan. Ano ba nangyari ng during baptism? Sabi sa Matthew chapter 3 verse 17, and behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Namayita mo, ang pagtukso ni Jesus Christ after ng baptism, pinunteriya na siya ni Satan. So after nun, sinasabi nga, preparation na. 40 days and 40 nights. Ang mga Muslim nagpa-fasting during Ramadan. Pero iba tong 40 days and 40 nights, bibihira lang to the max to. Pero hindi mo rin kaya mag-fasting nang hindi ka umiinom ng tubig. Hindi ka talaga tatagal. Made-dehydrate ka. So, ibig sabihin, during 40 days and 40 nights, si Jesus Christ, umiinom ng tubig. Hindi pwedeng hindi mo ng tubig yun. Pero wala sa food intake. So, yun yung sinasabi nga na eto na yung pagpasok ng ating teksto. Dahil dineclare na ng Ama na eto yung aking anak na lubos kong minamahal, with whom I am well pleased. Diyan ang pumasok yung ating teksto. Bakit sa sinasabing Son of God? Okay? Manalangin pumunta tayo bago tayo pumasok sa ating pag-aaral. Dakilang Ama, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa pribileyo na ipinagkaloob niyo sa amin upang muli makasama ka at magkaroon ng pagkasalo-salo sa inyong salita na sa pagkain ng aming buhay. Ialabos po kami na nagpapasalamat maging sa patuloy na biyaya na nagkakaloob sa amin at ngayon ay malakas kami
na makakasama muli kayo. At salamat po sa pribileyo na ito ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na samahan niyo po kami at tunay nga na paintulot niyo na ang banal na espiritu niyo ay patuloy na magbigay linaw sa amin sa pag-aaral namin sa inyong salita. Dahil sa pamagitan niyo lamang ng inyong kapangyarihan, tunay na nagliliwanag sa amin ang salita na nagbibigay ng buhay sa bawat sa amin. Kaya tulungan niyo kami na patuloy rin kami mapagpala, lalo-lalo na sa pamuhay nito. At tunay nga na dalangin po namin na mabutan yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod namin sa inyo. Ito ang aming samang sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So after nun, pumasok na yung sinasabi nga na temptation after ng kanyang baptism. The purpose of this temptation, sabi rito, if Satan could get Christ to submit to sin and to commit an act of sin, he would then thwart the plan of God from Genesis 3:15. Matatwart daw yung plano ng Diyos. Kaya pumasok na, yung sinasabi nga nung malinaw na kay Satan, eto na yun, second Adam, yung sinasabi sa Genesis 3:15. So gusto niya mangyari ulit yung nangyari sa first Adam. So ibig sabihin, yung tinuturo ko dati na Philippians chapter 2, kung ano yung sumablay sa first Adam, yung perfect obedience and perfect trust, siya ngayon ang tumupad nun. Pero dahil nga, nandun yung kaaway, gusto niya pa rin hindi matuloy yung plano ng Diyos ng pagliligtas. Ano ba yung temptation? Temptation yung temptation per se, hindi sa sin. Ano yung pastor? Ay, pastor. Bro, ang temptation ng panunokso, kasalanan yan. Sabi ni Eva, ano yung single na yun? Tukso na yun mo. Imelda Papin. Imelda Papin pala yan. Kaidara ni Pastor ano yun, Pastor Doc si Imelda Papin. Ano na ako si Nadulina na ako. So ang sabi, yung temptation per se, hindi pa sa sin. Nagsusulisit lang siya ng sin. Ano ibig sabihin? Parang isang tao na na bibigay siya ng illustration. Sabi niya, yung temptation daw, parang ibon na lumilipad sa ibabaw mo, sa ulo mo. Yung dinidisturb ka. Pero yung ibon na lumilipad sa ibabaw mo, nag-iikutan sa ibabaw mo, pag siya nakagawa pa ng ugat sa ulo mo, ang ibig sabihin, nung nag-illustrate, yun yung kasalanan. Yung sinasabing yung tukso na yun, hindi pa yung kasalanan. Nagsusulisit lang siya ng kasalanan. Parang yung introduction ko, yung China, nagpo-provoke talaga yun. Nagpo-provoke siya sa gusto niyang mangyari sa'yo. Nakita mo, ang ginagawa ng presidente natin, kumukuha siya ng maraming kakampi, alliance. Kasi hindi mo naman talaga kayang ano yung higante na yun. Sabi nga, parang 7-footer o 8-footer yun. Tapos ikaw, kung para sa China, baka 1-footer ka lang, 1 foot ka lang. 8 sa 1 foot. So yun yung comparison ng China. Kaya ginagawa niya, kinukuha niya yung mundo na mag-sympathize sa atin. Magkaroon ng alliance sa atin. So ngayon, kung makukuha niya yun, kasi ang ano lang naman ng China, North Korea sa Russia. Tapos yung mga bansang nakuha niya na, yung Chinese Taipei, saka yung Hong Kong, so ibig sabihin magiging communist din yun. Kaya gusto niya rin makuha ng Taiwan, magiging communist din yun. Pag nakuha tayo, communist din tayo. So ganun ang pinaka-goal ng mga communist country. So pag nakuha natin lahat yung simpati nun, sino pa yung magiging dahilan niya para kalabanin tayo?
medyo magiging hesitant na siya. So, ang pinopoint ko, yun yung ganun ng temptation. Pag bumigay ka, yun yung kasalanan na matutuhin nga. Pero kay Jesus Christ, ano pa yung sinasabi dito? Kung si Jesus Christ ang kung may first Adam, eto naman, yung second Adam. Yung unang Adam, nagnais na maging Diyos. Yung second Adam, tinalikuran niya ang pagiging Diyos. At yung sinasabi niyang kenosis. So buong akala natin, ang pagtutok kay Jesus Christ, patungkol lang sa kanyang pagkatao. Pero dito, sa ating pinupunto, may dalawa tayong punto sa purpose ng temptation. Yung sinasabi nga, para ma-thwart ni Satan yung plan of God. So ang first point natin dito, temptation on His divinity. Tapos temptation on His humanity. So sa mind natin, humanity lang ang tinutokso kay Jesus Christ dito. Hindi po. Yung word na Son of God, dalawang ginamit sa unang pagsubok at pangalawang pagsubok, ang tinetest dito, ang tinetempt sa Kanya, yung Kanyang divinity. Yung Kanyang pagiging Diyos. Kasi ayon po rito sa Philippians chapter 2, yung sinasabing kenosis na teaching, yung emptying, yung kinonsid niya yung kanyang deity, para sinasabi ng born under the law. So gagampanan niya yung hindi nagampanan ng Adam. Kaya sa ating salvation, si Jesus Christ, as second Adam, ginamit niya yung pagiging Diyos niya. Pero dito sa punto na to, tinetempt ni Satan yung kanyang divinity, Son of God. Yung lahat ng kanyang power and privilege as a Son of God. So, una-una, tinitingnan natin ang sinisimbolize daw ng mga preacher dyan sa temptation na yan. Yung una, yung bread. Pangalawa, yung power. And pangatlo, yung worldly recognition. Tapos sabi ng mga preacher dyan, ang tinutukoy dyan, yung lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes. Pero kinunting ko lang sa dalawang punto. Temptation on His divinity and temptation on His humanity. Yan yung temptation of Christ. At ang sabi sa Greek, yung temptation in English as a uniformly and consistently bad meaning, unlike trial. So parehas ang trial sa temptation. Hindi nga lang, may bad impression ang temptation. Ang trial, positive. So halos magkaiba lang siya, magkaiba lang ng impression. Negative ang temptation. It always entices a man to do wrong way, to seduce him into sin, or try to persuade him to take the wrong way. Also means to test far more than it means to tempt. So gaya ng ginawa raw kay Abraham sa pag-offer niya kay Isaac. So ganun daw. Temptation, trial. Nga lang, pag sinabing temptation, negative na ang kanyang impression. Unlike sa trial, positive pa. So, siyempre, hindi din sa atin bilang mga tao at pinili. Under tayo ng temptation, under tayo ng trial. Yun nga lang yung dalawang mukha niya. So, makapansin natin, yung sinasabing unang pagtutukso sa pangalawa, ginamit kasi yung Son of God doon. Tingnan natin text to. If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. So kung yun na i-desierto, wilderness, so makita mo parang tinapay. Imaginin mo. Ilagay mo yung sarili mo kay Jesus Christ. Kahit hindi na 40 nights, kahit hindi na 40 nights and 40 days. Di ba ang isang taong gutom kung ano-ano na yung nakikita? Di ba sa movie nakakatawa yun eh. Yung kamay mo, kinakain na nung katabi mo kasi gutom na. Kung ano-ano ba yun, ang tawag doon yung nag-i-illusion na siya. Hindi naman hallucination ang tawag doon eh. Nag-i-illusion na siya na pagkain yung kanya nakikita. So sa wilderness,
ng devil, yung mga bato na yan, siguro parang porting mga tinapay na siya, pati yung kulay. So tinuturo niya, Son of God. So temptation on His divinity. Command these stones to become loaves of bread. So yung sinasabing pagpatwart ng plan, pag siya ay bumigay dun sa temptation na yun, bagsak na yung plano ng Diyos ng pagliligtas through second Adam. Bakit? Kasi ayon kay Pablo, kailangan maging another Adam siya. So kung siya ay anak ng Diyos, hindi niya gagamitin yung kanyang kapangyarihan para i-sustain yung kanyang need that time. Nakukuha nyo? Pero ang sabi ni Jesus Christ, but he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Mouth of God. Kinuha yan ni Jesus Christ sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Yung time ng mana. Parang itinuturo niya na hindi ka sa tinapay lang mabubuhay. Mabubuhay ka sa pamagitan ng Diyos. Kasi pagdating sa Genesis, lahat na nag-exist sa pamagitan ng declaration ng Diyos. Walang na-create na hindi ay sa Genesis, John chapter 1, verse 1. Walang na-create sa pamagitan ng law, hindi sa pamagitan ng logos. Let there be light, and then there is light. Kailangan i-declare, mouth of God. Hindi ka pwedeng mabuhay sa Creator. Mabubuhay ka sa pamagitan ng Creator. Yun yung tinutukoy dito. Pinamumuka kay Satan. Pinamumuka sa kanya yung lesson na hindi ka sa pamagitan ng nilikha mag-e-exist. Mag-e-exist ka sa pamagitan ng naglikha, ng Creator. From the mouth of God. Yung Creator, ang existence mo, bakit ka nananatili? Ganun niya pinamumuka yung mind ni Satan. Sinosopla niya ng Word of God din. At sabi pa, sa pangalawa, then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple. At sabi ng mga commentator, hindi yung mismong nagbaybay sila. So, ito ay nag-aano na sa mind. Pumapasok na sa vision. If you are the Son of God, another Son of God, tinetest ulit yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Kasi nga, this is my beloved Son, on whom I am well pleased. If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, and lest strike your foot against a stone. Sinabi to sa Psalms. So sinagot din ni Jesus Christ. Alam mo saan nagagaling si Satan? Yung sinasabi nga na Son of God. Beloved Son of God, with whom He is well pleased. Parang yung tines kay ginawa kay Abraham through Isaac. Kaisa-isa mong anak at lubos mong kinalulugdan. Ganun ang pinipicture yung sinasabi ng redemptive history. Glimpse na yung pagpapakita kay Abraham at kay Isaac. Ganun ngayon dito. Yung scenario na to. At ang inaano rito, yung kanyang yung entitlement. Yung una, yung self-will, dahil makapangyarihan sa Diyos, kaya niyang gawin lahat, yung bato na yun, gawin tinapay. Yung self-will, ang binabasag ni Satan dito. Ganon din ang nangyari sa ating mga magulang, kay Adam at kay Eve. Sarili na nilang kagustuhan, binasag nila yung covenant ng Diyos sa pamagitan ng sarili nilang kalooban, yung self-will. Hindi sila sumusunod sa tipan. Hindi sila sumusunod sa utos ng kanilang Creator that time. Kaya yung una, self-will. Ito naman yung self-entitlement. Self-entitled ang tinutokso naman dito ni Satan. Kasi nga, if you are the Son of God, so entitled, yung sinasabi nga na ililigtas ka.
Pag ikaw nagpatihulog, ililigtas ka. On their hands, they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Hindi ka magagalusan. Hindi ka lalagpa. Pero sabi ni Jesus Christ, Jesus said to him, again it's written, you shall not put the Lord your God to the test. Ano yung sabihin nito? Inaano niya, yung Father sa Asya, as God, dapat hindi mo sinusubok at tinutukso yung Creator mo. Nakita mo yung attitude ni Satan as pinaka-beautiful na creator ng Diyos before Adam and Eve, before na creation pa ng heaven and earth, at lahat pala nandun. Si Lucifer ang pinakamagandang nilikha niya. Pero sinubok niya dahil sa gusto niya rin maging katulad ng Diyos. Pinamumukha dito na ang creator lang ang siyang tunay na Diyos. Hindi ka pwedeng creator, magiging Diyos ka. At ang sabi, huwag mong susubukin ang iyong Diyos. Huwag mong ilalagay sa pagsubok ang Diyos mo. Para bang relasyon ng suzerain and vassal, yung king sa isang alipin. Saan ang entitlement mo para tuksohin? Saan ang karapatan mo para subukin siya? Parang sinasabi ni ano ba yung naalala ko kay Kiboloy. Ang sabi ni Bongbong Marcos, parang ang gusto nangyari ng buntot ay ihagis-hagis yung katawan ng aso. Ano ba yung tail wagging the dog? Parang gusto ni Kiboloy, pasunurin niya yung Republika ng Pilipinas sa pamagitan niya. Kaya sabi ng ating presidente, parang tail wagging the dog yan. Ano ibig sabihin ng tail wagging the dog? Parang ang nasusunod yung buntot kung paano niya ihagis sa direksyon yung aso. Imbis na yung aso, siya nag-aano ng buntot kung saan direksyon. Parang dito, baliktad. Parang ganun din ang tinutukoy dito kay Satan. Creator ako, creature ka. Ano yung karapatan mo para ilagay mo ako sa pagsubok? At yun ay nakasulat din. Laging ginagamit ni Jesus Christ, it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Yung po yung dalawang pagsubok sa kanyang pagiging Diyos. Temptation of on His divinity. Okay. So muli, ang Son of God na title ay refers to the status of Jesus Christ as the divine Son of God, the Father. So hindi ko na masundan yung lecture ni Pastor Noel sa Christology. So maganda yung quote niya pagdating sa title na Son of God. Because He was conceived by the Holy Spirit instead of by a human father, He is born of a woman. Hindi kaya ng normal o typical. Imbis na human father, through Holy Spirit, na-conceive siya at siya ay born of a woman. Yung sinasabi sa Galatians chapter 4 verses 4 and 5. Jesus faced Satan as a man, not as God. He did not use His own divine powers to fall to Satan's schemes, self-will, and self-entitled. Rather, He used the spiritual resources that are available to all believers, including us, namely the Word of God. So, tinutokso yung pagiging Diyos niya, pero still, nanatili siya dun sa plano ng Diyos. Siya yung second Adam, parent square, magiging human din siya, born under the law. Hindi niya gagamitin yung kanyang pagiging Diyos kasi sasablay siya at alam ni Satan yun, dun sa sasablay. Pero sabi niya, ano yung mga resources lang na ginamit ni Jesus Christ sa ipaglaban kay Satan?
kung ano yung pwede natin ipanlaban at si katulad natin. Pwede tayo mag-sympathize or mag-empathize si Jesus Christ sa atin. Kasi hindi na pwede utos na gawin mo to kung during that time na nabubuhay siya, ginagamit niya yung pagiging Diyos. Kaya sa Hebrew sabi, He was tempted in all ways, pero hindi siya natukso, hindi siya nagkasala. Kaya kaya niya mag-sympathize, mag-empathize sa atin. Makaka-relate tayo sa Kanya. At ang sabi, ano ba ang meron lang si Jesus Christ that time? Word of God. At dun sa sinasabi nga na perfect trust and perfect obedience, yung sinasabi nga dun siya nag-rely. Obedience unto the Word at yung trust niya unto God. Kaya pumasok nga yung perfect trust and perfect obedience. Yun lang ang meron siya. Kaya sa atin, kung wala kang Word of God, paano ka lalaban dun sa ganong sitwasyon na temptation? Ano ba sabi? Makikilala mo raw ang isang tunay na Christian, hindi lang kanya sa sinasabi. Makikilala mo siya kung paano siya mamuhay ayon sa salita ng Diyos at kung paano rin siya manalangin. Doon mo siya yung sinasabi, ma-extray. Makikilala mo ang isang tunay na Kristiyano kung paano siya manalangin at kung paano siya mamuhay doon sa salita ng Diyos. At yun yung pinakita sa atin ni Jesus Christ. So walang ibang goal si Satan para kundi seduce si Jesus Christ using His divine power and authority independently of His Father's will. Kaya nga self-will and self-entitled ang pinopokus doon sa first temptation, yung kanyang divinity. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 3 to 5, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Ang tinuturo ng Philippians, yung humility, Jesus Christ. Born under the law. Sinunod niya ang kalooban ng kanyang Ama. Yung sinasabi nga ni Jesus Christ na bakit walang makakasunod sa akin kung hindi mo i-deny ang sarili mo. Kasi ganoon ang ginawa ni Jesus Christ yung sinasabing turo ng kenosis. Kinonsid niya yung kanyang prerogative as God para born under the law at mapalpil yung sinasabi nga covenant of redemption na bumagsak through first Adam. Kaya yung sinasabi, huwag kang magmataas. Lagi mong maging concern yung interest ng iba. Let each of you look not only to his own interest. Kaya sabi nga, yung si Pablo nagsasabi sa Romans, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Parang narinig ko yung sinabi ni Pablo na yon sa kanta ng Roman Catholic. Naalala niyo yung kanta na yon? Galing pala sa sulat ni Pablo yon. So ngayon, yung bilang hamon sa atin, bawat isa sa atin, kailangan natin matutunan at kilalanin yung sinasabi ng total dependence on God and His Word. Kasi si Jesus Christ, during that time, 40 days and 40 nights, ano kaya itsura nun? Tunay na yung genuine yun, legit yun na preparation para sa temptation. To the max, 40 days and 40 nights. Alam mo, may mga kilala akong tao eh. Gusto niya 3 times a day ang pagkain niya. Kakakain lang kanina, 2 hours, nagugutom ulit. Ano pa kayo tsura ng 40 days and 40 nights? Di ba pag may mga narinig ako, even mga volleyball player, nagbabago ang attitude pag nagugutom na.
Parang hirap ng kausapin. At yun yung totoo naman sa atin. Pero mo galing na sa trabaho. Kakakain sa'yo, tutong. Kaya sabi, huwag ka rin kakain ng tutong kasi nakaka-high blood yan. Totoo naman, mag-high blood ka talaga. Galing ka sa trabaho eh. Maliban lang kung natutuwa ka na sa tutong kasi marami nang kumakain ng tutong ngayon kasi nahanap yung tutong kaysa maganda sinain. Kaya nagulat ako eh. Bakit? Nakaka-high blood daw ang tutong. Bakit nakaka-high blood? Mataas ba cholesterol mo? Hindi. Magagalit ka. Kasi kauwi ka, yun lang pabibigay sa'yo. Okay. So, pasok ulit tayo. 40 days and 40 days. Talagang ready na para tuksoin si Jesus Christ. Pero ang tinuturo dito, dapat maging katulad tayo kay Jesus Christ na yung total dependence of God and His Word. Yun yung pinakahamon sa atin when it comes to temptation. Alam ko sa inyo, merong exempted. Sabi ko, Pastor, walang tuksong lumalapit sa akin. Hindi lang tao ang tukso. Maraming pamaraan ng tukso. Yung ginawa dito sa pangatlo. Pwede sa material, sa opportunity, sa mga iba't ibang mga luho. Maraming temptation. Kasi sinasabi nga, lust of the flesh and lust of the eyes. Maraming klase ng temptation. Pero kung sabi nga, kung i-deny mo yung sarili mo, sabi ni Jesus Christ, makakasunod ka sa Kanya, makakasunod ka sa salita ng Diyos. Kaya dapat, ang bilang namin sa atin, yung total dependence sa Diyos, yung nangyari sa first Adam, gusto nilang maging independent. Kaya gusto nila ng knowledge of good and evil. Gusto nila sila ang nagpaplano na ng sarili nilang buhay. Aalis na sila sa kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi nga dito, yung sinasabi ng devil, huwag mong tutuksohin ng Diyos mo. Kasi ang existence mo sa pamigitan ng Creator, hindi doon sa mga creature na ginawa niya. Ang mabigat sa atin, yung nangyayari sa buhay natin, mas tumitingin tayo sa blessings. Pero hindi tayo tumitingin doon sa pinanggagalingan ng blessings. Kaya sabi, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang, kundi sa salita, mga salita nagmumula sa bibig ng Diyos. At ang tinutukoy doon, yung siya yung creator. At mga creation niya yan, creatures niya yan, nagkaroon ng existence yan sa pagmimigitan ng creator. Ang creator ang magpapanatili sa iyong buhay. At lalo na pagdating sa redemption, magkakaroon ng eternal life sa pamagitan ng creator. Dapat ang tingin natin doon sa Diyos na lumikha ng lahat. Hindi doon sa mga tinanggap mo. Kaya tayo napapasok sa pagkakaroon ng pagkakasala. Total dependence on God and His Word. At pangalawang naman sa atin dito, yung sinasabi nga, yung sa anong book ba yun? Yung Armor of God. Sino nakakaalam nun? Armor of God ay Galatians ba yun? Galatians 6. Sa Armor of God, iisa lang daw ang opensa yung Word of God. Lahat yung defense. Yung helmet, yung kalasag, yung belt, lahat yung depensa. Ang opensa nandun, Word of God. At yun yung ginamit ni Jesus Christ. Word of God. Kaya sabi, ang hamon sa atin, we must read our Bibles every day. Parang ang hirap. Alam mo, kung wala kang time, kasi pag nagbubukas ka, magbibigay ka ng time. Pupunta sa kwarto, magbubuklad ka. Pero pag ginawa mo investment ng pagbabasa, dadating ang time, kahit wala kang magandang lugar, sinasabi ng tahimik na lugar, wala kang kwarto eh.
Tapos wala kang magandang ambience. Tapos wala kang panahon ng pagbubukas. Pero kung naka-embed na sa mind mo yan, Jesus Christ, ang sabi magmula bata, children of the law, 10 years old pataas, children of the law na sa Israel. Ang batang 10 taon, kailangan alam niya na yung 5 books of Moses. Ibig sabihin, yung binabanggit niya rito, hindi siya nagbubuklat ng libro, ng scroll. Naka-embed na sa mind niya yung paggamit niya o pag-cite niya ng salita ng Diyos. Kaya ka nahihirapan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala pang investment ng Word of God sa mind mo. Alam niyo yung napunta ako sa Bordeos, walang technology doon. Hindi ko dinala yung aking mga notes. Ang dala ko lang cellphone. Ang mabigat doon sa cellphone, wala pang data, walang internet. Bibira ang internet sa isla. Ang lahat ng message na ginawa ko doon sa kanila, puro lahat embedded sa mind ko. Nire-recall ko lahat. Pero kung walang embedded, wala akong mare-recall. Walang memory. Pero dahil nandun na sa mind ko, nagagamit ko siya. Kaya yung word na rema, yung sinasabi nga na nasa mind mo na, nagbabalik tanaw ka lang, mas lalo mo napapalalim o nananamnam yung salita ng Diyos, yun yung rema. Nagre-rema na sa mind mo, eto, nagiging aware ka na sa kilos ng Diyos. Eto pala yung ibig sabihin ng Lord. Kasi aware ka, nag-invest ka na sa mind mo, nagtanim ka na ng Word of God. Pero yung walang investment, kailangan mo talaga magbuklat ka, pumunta ka sa kwarto. Pero hindi ka nagbigay ng mga opportunity para mag-aral, wala kang investment. Wala kang gagamitin in time of temptation and trials. Alam mo, during that time before, pumasok ako sa magandang problema. Ang tinutungan ko lang, Word of God. And even si Pastor Noel, nagbibigay siya ng testimony doon sa hospital na near death. Ang sinasabi niya, ang inaano niya nila, yung mga kantang naaral niya, tapos yung mga message niya, at yung mga scripture na nagiging live verse niya, yun yung mga ginamit niya nung nasa hospital na siya, na nagdi-deliver. Wala ka ng time magbasa eh. Yun yung mga nagagamit niya, rema. Jesus Christ dito, ito yung ginamit niya bilang opesa, Word of God. Yun yung hapon din sa atin. Maging katulad tayo ni Jesus Christ na ginagawa niyang opensa o panlaban sa tukso, yung salita ng Diyos. Ang tanong, nag-i-invest ka ba? At kagaya ni Satan, ay pumasok sa kanya yung aral na yung self-entitlement. Kasi nga siya yung pinaka-beautiful na creation ng Diyos when it comes to corporeal, yung hindi pa sa kagaya sa atin, non-corporeal pa sila eh. Spirit sila. Siya yung pinakamagandang nilikha ng Diyos at may mataas na kapangyarihan. Pumasok sa kanya yung sinasabi nga pride. Yung ego. Kaya sabi nga bilang hamon sa atin, we must not think too much of ourselves the way Satan Paul. He and Adam wanted to become like God. Second Adam conceived yung being of God and His prerogatives. Tinalikuran niya. Sila naman nagnasa na maging katulad ng Diyos. Kaya sa Philippians, maging katulad tayo ni Jesus Christ, yung kanyang humility, siya yung gayahin natin. Kaya pumasok sa kanya, yung sinasabi nga, hindi ka magkakaroon ng self-denial kung wala kang humility sa harapan ng Diyos. Kaya doon niya narating yung sinasabi nga, perfect obedience and perfect trust. Ngayon, pasok tayo sa pangalawang punto, temptation on His humanity. Sabi rito sa pangatlong pagtutokso, all this I will give you. Ano yung pinakita ni Satan? Lahat.
Ibig sabihin, doon sa pinakamatas na yun, lahat, kita mo talaga lahat. Kingdoms, power, glory, and authority. At ang sabi, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Sambahin mo lamang ako. Nakita mo yung mind ni Satan. Para sa Diyos. Parang siya lumikha ng mga yun. Pero sabi nga, dahil sa kanya yung dominion, kagaya yung binigay kay Adam, take dominion. Totoo man naman daw, sabi sa 1 John chapter 5 verse 19, Satan has influence over all things. Meron siyang influence. Kaya sasabi sa 1 John chapter 5 verse 19, we know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. So may katotohanan yung sinasabi niya, ibibigay ko lahat sa iyo yan, sambahin mo lamang ako. So ngayon pumasok na siya sa humanity ni Jesus Christ. Kasi tapos na siya sa pagtutokso. Paid siya sa tukso sa kanyang divinity. Ngayon dito siya sa humanity. Yung sinasabi ng lust of the eyes. The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Sabi sa verse 8. So yan po yung temptation of his humanity. Sabi sa Deuteronomy chapter 2 verse 49, when God instructs Moses to climb Nebo and show him Jericho and Canaan and promises them to Israelites, this shows that Jesus' domain is greater as he presented in the entire world. So yung parang nirelate sa Deuteronomy 32:49, yung paano inutusan ng Diyos si Moses doon sa Mount Nebo para ipakita sa kanya yung Jericho and Canaan, yung promises na ipinangako sa mga Israelita. Pero dito sa pinakita ni Satan, pinakikita yung entire world, mas greater yung kanyang domain kung sasambahin mo lamang ako. At ano ang sagot ni Jesus Christ? All this I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, begone, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. So pinamukha niya sa unang temptation, yung divinity in Jesus Christ, tapos nag-fail sa tatkuso na yun. Tapos nililinaw ngayon Jesus Christ, wala kang ibang sasambahin, kundi ang Diyos mo lamang. So parang nag-aangkin siya ng isang tulad ng Diyos. Sambahin mo ko. Pero sinasabi ni Jesus Christ, wala kang ibang sasambahin. Hindi ka creator. Creator ka lang. Kung mo pinahawak na sa iyo ito, lahat ng domain, yung dominion, nag-aasta ka ng bossing. Hindi ka ang bossing. Hindi ka ang amo. Creator ka, ako ang creator. Ako lang ang dapat sambahin. Kaya pagdating sa Revelation, even yung mga angels, ang turo ng Israelita, sinasamba nila. Pag nakakita sila ng angels, even sa Hebrew, tinuturo, better than angels si Jesus Christ. Kasi sa kanila, mga Israelita, mga Hudyo, parang entitled ang mga angels sa worship. Pero mali yung turo na yun. Ang worship belongs to God alone. Siya lang pwedeng sambahin. Siya lang ang eternal. Siya lang ang self-existing na Diyos. Ganun po ang karakter ng isang Diyos, self-existing siya, self-existent. Siya po ay eternal. Hindi siya sa umiira sa pamagitan ng outside factor. Namumuhay siya, umiira siya sa pamamagitan ng kanyang sarili. Yun yung kakatangian ng isang Diyos. Hindi ganun si Satan. Kaya sabi nga, kung sa page sa unang tukso at napatunayan yung pagiging divine ni Jesus Christ. So mali na yung konsepto niya. Kaya dito sa second temptation on his humanity, pinaunawa na walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos na. Inilalagay siya sa right track. Kaya sabi nga, dito pinaunawa ni Jesus Christ,
lahat ng temptation dito, ipinamuka lahat kay Satan. Kung bakit sa tumalikod, kagaya ng binatang mayaman, yung tumalikod. Ang pinakailalim nilang dalawa is Satan, disobedience. Lahat ng pinamukha nito, lahat yun na disobey ni Satan. Kaya tumalikod siya kay Jesus Christ. Kasi lahat ng konsepto niya ng pagiging Diyos at katulad dito na pag-aangkin, lahat yun disobey niya lahat. Para ng binatang mayaman na tumalikod kasi hindi niya masunod. Hindi niya makuha yung gusto niya kasi hindi niya magawa. Si Satan, pinamumukalat sa kanya, yun dapat gawin, pero hindi niya magawa. Kaya tumalikod siya. At sabi sa Luke, until opportune time. Pero hindi pa rin siya titigil kasi nga ang temptation hanggang cross. Hindi siya titigil. At ang sabi, dun sa offspring, sa Genesis 3:15, yung mga children of the devil, ang tumukso na kay Jesus Christ. Pero sa first temptation, per se, si Satan. Pero after, puro lahat, mga alagad na, descendants na ng devil. Yung mga Parseo, Escriba, yung mga king, tapos yung mga sundalo, at iba pa, dumaan sa temptation. Lahat yun, children of the devil. Para mag-fail siya sa plan. Then, the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. So, ibig sabihin, kung ano yung pagmimisteryo, siyempre kung ano yung wala kay Jesus Christ, inasikaso siya. Kung 40 days and 40 nights nandun siya, ibig sabihin, nililimahin na yun. Ano pa itsura nun? Para siyang dugyot na yun. So, lahat yun, inasikaso siya ng mga anghel. So, yun po yung sinasabi na temptation on his humanity. Sabi sa Hebrew chapter 4 verse 15, he was in all points tempted like as we are, yet without sin. Hebrew chapter 4 verse 15. In order that he might be able to assist and support or empathize to us in times of hardship and distress. So makita mo, parang makarelate daw tayo, sabi ng Hebrew chapter 4 verse 15. Parang makarelate tayo. Kasi ang hirap rin sinasabi nga na kinikilala na hindi. Si Jesus Christ, Diyos tao yun eh. Yung temptation niya, kaya niya eh. No! Yung temptation natin dito, bagamat tinutok sa pagiging Diyos niya, hindi niya ginawa. Ginawa niya, nilampasan niya yung pagtutukso na yun sa pagiging tao niya lamang. Hindi siya exempted, extraordinary when it comes to temptation. Kaya sabi niya, kaya tinuturo ng author ng Hebrew, kaya niya mag-empathize, makiramay sa atin pagdating sa trials and temptation, yung hardships and distress na meron tayo. To the max nga sa kanya, superlative nga yung naranasan niya. Sinit, natukso. Baka isang araw lang tayong gutom, hindi na nakaya. Ano yung sabi? Oman, 1 meal a day, kaya nyo? 1 meal every 2 days, kaya nyo? Ubusin talaga ng ketosis yung kanyang taba. Alam niyo ba bakit kaya natin mag-fasting habang natutulog tayo? Kahit matulog ka pa ng 12 hours hanggang 16 hours. Kasi ang ginagamit na ng katawan natin, yung taba naman natin, ang panagdidiskitaan. Yung taba natin, pagdating sa fasting. Yan yung mga investment mo. Kaya sabi yung matataba, pagdating ng tagutom, yan ang huling mamamatay. Kasi maraming investment yan. Kasi pag wala nang kinakain, ang gagamitin naman ng sigmura natin, yung ating mga pots, stored pots. Yan naman ang mauubos sa atin pag nagpapasting. Okay. So, he understand our battles with evil, for he fought a similar battle himself.
Kaya yung sinasabi nga ng Hebrew chapter 4, verses 15, makaka-relate tayo kay Jesus Christ kasi naka-relate din siya sa atin. Born under the law. Christ was tempted, yet did not fall. He was met by the strongest possible inducements to sin, yet he resisted them. Yung superlative na pinakamataas pa na klaseng pagsubok, naranasan niya yung bilang tao. Yun yung purpose nun eh. Kailangan second Adam, fair and square. Kung hindi na met ng first Adam, haharapin niya yun. Hindi lang sa Eden. Yung sa Eden lang, sa isang covenant of isang lang law. Pero Jesus Christ, magmula bata, sabi nga, 600 plus na law. So ngayon siya sa atin, bilang hamon, maging vigilant po tayo. Vigilant and watchful tayo when it comes to sin. Alam mo, natural lang na maging magalit tayo. Kasi nangyari rin kay Jesus Christ yan bilang tao. At yan ay napakinggan ko sa mensahe ni Sister Vivian. Yung righteous sin, pwede kang magalit. Kasi tao lang tayo. Tao rin tayo, katulad ni Kristo. Nagalit din si Kristo pagdating sa templo. Di ba? Pero hindi siya nagkasala. Bakit siya hindi nagkasala? Bakit hindi siya nagkasala? Kasi hindi niya sariling retaliation yun. At ang sabi nga, ang kasalanan to, ang galit, pag yan ay binilubugan na ng araw, ibig sabihin, pag yan ay hindi sa temporal, hindi sa momentary, pag siya ay nagpo-prolong, yun ang kasalanan na, yung galit na nagtatagal. Pero yung galit na hindi mo personal, kundi dahil meron isang magana ng Jesus Christ, sabi niya, kasi nilalapastangan yun na yung tahanan ng aking ama. Hindi niya personal yun. Nagagalit siya at inano niya yung mga nagtitinda ron kasi ginawa niyong den of thieves. Ang bahay panalangan, ang bahay ng aking ama. So hindi niya personal. Kaya sabi nga, yung pagkagalit niya hindi siya counted as sin. Kaya even sa aklat ng, kalimutan ko yun eh. Alam mo si Sir Vivian, yung sinabing huwag lulubugan ng pag magagalit ka, huwag kang lulubugan ng Proverbs yata. Proverbs. Huwag lang magpropulong. At ang galit, pag yan pa ay nanganganak, yung parang na-incubate sa puso mo, kaya pumapasok yung murder, yung pagpatay. Kasi nga, sa puso pa lang, nag-incubate na. Yung lumalaki at lumalago. Pero kung galit mo ay dahil hindi personal vengeance or retaliation, at hindi siya pangmatagalan, hindi pa counted as sin yun. Kaya kay Jesus Christ. Kaya sabi, huwag lulubukan. Kagaya sa mag-asawa, isa may pagkakataon nag-aagalitan. Huwag lang daw magtatagal, kasi yun kasalanan na yun. Pero yung magalit ka, normal lang na reaction. Nakuha nyo? Kaya mayroong kasalanan na normal lang. Kaya imbes si Pastor Noel, sabi niya, normal lang sa isang tao ang umiiyak pag mayroong namamatay. Hindi totoo yung sinasabi na dapat pag may namatay, may burol, masaya. No! Tao tayo, may emosyon tayo. Normal lang naman pag may namatay, iiyak ka, malulungkot ka. Tao tayo eh. So ganun yung sinasabi nga, even pagkagalit. Pero ang sabi, pag lumampas ka na rito, nag-prolong na siya, at nanganak na siya, nag-incubate na siya, pumasok na siya sinasabi ng mother sa mind pala, nagkakasala ka na. So, maging vigilant tayo, maging watchful, maging mapagbantay po tayo. Tingnan natin, kung nagagalit tayo, bantayan natin. Dahil sinasabing nagagalit na prolong, kaya pumapasok yung pagiging story niya.
Pagiging istorya na ibig sabihin nun, yung nagkakalungkat na sa yung mga dating nangyari. Ano tawag nun? Niya na, sinusumbat na. So, galit na kasalanan na yun kasi nagpoprolo. Kaya nagkakasumbat, sumusumbat na. You must faithfully defend your God and the faith entrusted to you. Yun yung bilang hamon sa atin. Kailangan nating ilaban at depensahan ang Diyos. Sabi ni John Calvin, pag ikaw ay yung asong araw pag inaatake na yung kanyang amo, lumalaban yung aso. Tapos ikaw, Christian, inaatake na yung Word of God, yung truth, nananatili ka tahimik, hindi ka nagde-depend. Hindi mo siya pinagtatanggol. We are not depending on our faith. At sabi nga kay Timothy, yung faith na entrusted to you, pagkaingatan mo yan. So, ganun yung pinamumukha rin sa atin during temptation. Ipinagtanggol niya yung kanyang ama. Yung sinasabing lahat ng binato ni Satan dito, sinagot niya rin ang scripture. At ang scripture niya, tama ang pagkaagamit. Hindi kagaya ng Satan, nandun yung deception, nandun yung half-truth. And to the last, yung sinasabi nga, know your Bible. Know your Bible. Ano yung kanta? Read your Bible every day. Kay Jesus Christ, 3 beses niyang ginamit ang Word of God dito. Yun sa Ephesians chapter 6, yung armor of God. All are defensive and all you want is offensive, yung Word of God. So sana mag-invest din kayo sa Word of God. We are battling not of flesh and blood or human origin. Sabi si Ephesians chapter 6 verse 12. Paul said, we wrestle not of flesh and blood, but of principalities, spiritual forces of evil. At yung tinutukoy doon, yung sinasabi nga, deception. Hindi flesh and blood ang laban natin, truth. Kaya sabi ni Pastor Noel, ang laban natin ngayon hindi na salvation. Ang laban natin ngayon, truth and error. At sinasabi nga, yung battle natin ngayon, para i-claim yung napagwagayan lahat ni Jesus Christ na blessing natin bilang mga anak ng Diyos. Okay, as a conclusion, naalala ko lang yung sinabi ni Pastor Lance Piglio. Siya po yung pastor ng Zion Covenant Reformed Church sa Imus. Parang pumapasok dito yung tanong, are your satisfaction and treasures comes from God or from this world? Sabi ni Pastor Lance Piglio, quoted, to this end, God called us to deny ourselves, primarily because none of the things we can ever possess in this world will ever satisfy. It is really for our own good. The only and proper reward and motivation for living here on earth and even in the life to come is God Himself. To treasure God means to worship Him above all, glorifying Him and enjoying Him forever. Again, He alone is our treasure, our pearl of great price. Unless we see life from this perspective of faith, we cannot worship God properly unless our lives are affected by this reality. We can never see life as it truly is, a life under the sovereign rule of God, of our good, wise and powerful Creator and Covenant God. So, parang marami yung narinig. Ang puso ng tao para sa isang malaking vacuum. Walang makakasatisfy sa puso ng tao. Kasi ang puso ng tao, kasi laki ng Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng pumuno sa puso ng isang tao. Yun lang ang makakasatisfy sa Kanya. Kaya sinasabi ni Pablo,
Pag meron kang Kristo, kompleto ka na. You are complete in Christ. So, yung mga problema natin ngayon, even mga lahat ng tao ngayon, may pumapasok sa suicide, depression, nasisira ang ulo, isa lang ang problema. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila alam ng Diyos, ang Diyos lang ang kailangan nila para sa pangangailangan nila. Walang makakasatisfy sa needs mo. Lagi ka magkikrave. Hindi ka Si Villar nga eh. Ang tatayuan pala ng UP Dasma, Villar City, 250 hectares. Sa lawag hanggang boundary ng Alabang. Yun yung pagtatayuan ng UP Dasma. Patuloy pa yumayaman yung mga tao na to. Walang satisfaction. Kahit ikaw pa yung pinakamayaman, mag-crave ka pa rin ng more. Kasi wala silang Kristo. Hanggat wala kang kay Kristo, wala kang Kristo sa puso mo, still, you are dead on your trespasses. Walang makakasatisfy ng need mo. Naalala nyo, sino ba yung babae sa Old Testament? Yung naging asawa ni Jacob, naging lineage Jesus Christ. Sino? Si Leah. Lahat ng naging anak niya, lahat yun nakatingin siya sa asawa niya. Late niya lang nalaman, ang kailangan ko lang pala, ikaw, aking Panginoon. Doon niya lang nakita yung kanyang satisfaction. Hindi sa asawa niya, hindi sa anak niya, yung kanyang Diyos. Doon lang siya na-satisfy. Doon lang siya tumigil sa paghahanap ng kailangan niya. So, yun po iniiwan sa atin. Sana sa ating pag-aaral, makita natin, walang ibang sagot sa katanungan mo, kundi ang Diyos lang. Marami tayong mga problema, marami tayong temptation, marami tayong pagsubok, hardship and distress. Pumapasok sa depression. Ang problema, imbis na lumapit ka, lumalayo ka pa. Gaya ng sinabi ko, inanulit ni Prachi, para kang isang baga, uling na may baga, lumayo ka sa maraming baga na kongkol. Lalo kang mawawala. Lalo kang mawawala ng pagninginas pag lumayo ka. Hindi mo nakita yung benefits, yung means of grace, yung fellowship sa Diyos at sa kapatiran mo para ma-edify ka. Pero ang nangyayari, mas lalo kang lumalayo. Santa ng Diyos sa gawain at mismo sa Diyos sa buhay mo. Meron pong kanta na in response tayo, si Horacio Palmer, na pinanganak ng April 26, 1834. Siya po ay nag-publish ng 726 hymnals. At ang Yield Not to Temptation na hymn was written in 1868. So after ng prayer natin, ito po yung ating hymn response. Yield not to temptation. Tayo po manamana namin. Sa kanyang Ama, kami po ipatuloy ng pagpasalamat tingnan sa araw na ito, na muli inausap niyo kami sa inyong salita. Tunay nga na patuloy po na manatili sa aming puso ito at maging paalaala sa panahon na kung saan